Alright mga kapatid, and welcome back to my YouTube channel. Magandang buhay po sa lahat ng mga manonood natin, mga kababayan ko. Viral po ngayon sa loob ng social media itong mga bagong pahayag ni General Torre, mga kapatid. At talaga nga naman palaban at matapang ang general natin, mga kababayan ko. Sapagkat mga kapatid, no, for the first time, ito lang po ang narinig ko na general na nagsasabi po, mga kababayan ko, ng kanyang talagang gustong sabihin sa taong bayan, mga kapatid. Ako, sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan ko, minsan ko nang nakasama itong si Brigadier General Nicolas Torre, mga kapatid. Doon ako po ay nagsuserve o nagtatrabaho bilang content creator o umiikot sa mga istasyon ng pulis, mga kababayan ko, na kumukuha ng mga information kung ano nahuli nila. At isa po ang QCPD sa pinakamapalad na napuntahan ko po, mga kababayan ko, na talaga nga naman na natapat ako dito sa pinakamasipag na district director nung siya pa po ay nasa QCPD. At eto na nga, mga kababayan ko, no, ang pinakamalaking hamon dito kay General Torre, mga kababayan ko, let's correct, Brigadier General Nicolas Torre, mga kababayan ko, ang pagdakip at paghuli dito sa puganting pastor na si Kibuloy. At mga kababayan ko, eto na nga, naglabas na nga po siya ng isang mainit na pahayag, mga kapatid, para po sa lahat ng mga Pilipinong nakasubaybay dito sa issue ng KOJC. Mga kapatid, tara, sama-sama nating panoorin ang kanyang mga sinabi, mga kababayan ko. Let's do this! Panoorin na natin to. Ngayon ay maaaring ibang-iba sa nakita niyo sa nakaraan. Sapagat ito ay hindi basta trabaho lamang ng isang pulis o ilang pulis. Ito, mga kababayan ko, naglabas na po ng saloobin o naglabas na po ng press briefing itong si Brigadier General Nicolas Torre para po sa mga tao na sumusubaybay dito. At sa mga taong nakikisimpatya doon sa mga ginagawa ng mga SMNI. Okay, yan ha. Panoorin nyo to. At ito na nga ang side view o kaya yung point of view ng ating mga kapulisan, mga kapatid. Panoorin natin. Ito ay kasaysayan sapagkat ginagawa natin ang mga bagay na maaring magiging basihan ng iba pang mga gawain sa hinaharap. Correct. Alam mo, I really admire General Torre because of that, no? Gumagawa si General Torre ng kasaysayan. Pag nahuli ni General Torre itong si Kibuloy, mga kababayan ko, mga kapatid, history. Si Brigadier General Nicolas Torre ang nakahuli sa puganting pastor na si Kibuloy sa loob na nagtatago sa kanyang 30 hectares na lupain. Mga kababayan ko, yan ang pinaka mainit doon. At higit sa lahat, mga kababayan ko, isang tanda po ito sa lahat ng mga nagtatago sa batas na wala kayong takas kahit saan pa kayo magsususuot at magtago. Tuloy. Ang ating mga kababayan ay nakatingin sa atin. Correct. At ako'y naniniwala na sinusuportahan nila tayo. Correct. I stand with you, General Nicolas Torre. Talaga, I stand with you. Kaya nga nag-post ako sa IG ko tsaka sa post ko eh. I stand with General Torre. Why? The reason kung bakit, mga kababayan ko, because our police is performing their job at pinatutupad nila ang kanilang trabaho. Ano ba ang trabaho ng police? Paulit-ulit ko itong sasabihin sa mga taga KOJC. No? Ano ang trabaho ng ating police? Implement the law. Ano ang ibig sabihin nun, mga kababayan ko, sa Tagalog? Baka hindi nakakaintindi. Pinatutupad ng batas. Ang batas na pinatutupad ni General Nicolas Torre, mga kababayan ko, ay ang dahil po para dakpin at hulihin ang may pagkakasala o pinapatawag ng korte sa ating batas. Mga kababayan, pero ito, mga kapatid, no, yan po ang ginagawa nila. Kaya wala pong masama para sa akin doon. Tuloy. Huwag kayong maniwala sa propaganda ng SMNI. Correct. Dali mo, General. Bakit? Kasi sila na lang nagkwekwentuhan. Tuloy. Sila lang ang nag-uusap dyan kasama ang iilang trolls.
Totoo yan, General Nicolas Torre, no? Kumpara natin yung mga nagdaan nila. Dahil hindi ako naniniwala sa views nila sa totoo lang. Matangailangan pa sila ng mga vlogger. Na nakikinabang din sa pananamantala ni Apollo Kibuloy. Correct. Sinasabi nila na milyon-milyon sila buong mundo. Aray ko, ito na, bookingan na. Pero nasaan ang milyones nila ng isang gabi? Hindi nga nila napuno ang plaza na sa ating pagtaya ay nasa 2,500 lamang ang upuan. Grabe, oh. So, totoo pala yung sinasabi dito ni nung kasama nila dati. I forgot the name ng kaibigan natin, no? Yung dating taga SMNI na news anchor na hindi sila magkasundo ni Kibuloy sa pananaw. Mga kababayan ko, I forgot the name pero kung ano man yung parehas sila na sinasabi kasi ang unang sinabi nung dating news anchor noon is 800,000 lamang sila. Ngayon naman mga kababayan ko, sinasabi nila 8 million sila. Eto, tuloy natin. This is despite na nalaman natin na sila ay naghakot pa ng mga tao galing Bukidnon at Surigao para umattend sa kanilang event. Kadiri naman yan. Alam mo, ito hirap sa mga religious group na ganito Itong kulto ni Kibuloy, mga kababayan ko. Kailangan nilang maghatak ng tao to show to our policemen na marami kami, handa kaming tumugon sa ganito, maraming lulusob sa inyo. Alam mo, mga ganun ang diskarte nila Alam mo if I have a chance na pumunta ng Davao, i-cover ko to. Mga kababayan ko, lakas loob ako mga kababayan ko. I-cover ko talaga to mga kapatid to show to our police na may kakampi kayo na nandito kami. Kahit sa live broadcast nila, ito ay hindi may pagkaila. Correct. Ang peak views ay 1,700 lamang. Grabe Anniversary nyo, ang nanonood sa inyo 1,700 lang. Kala ko ba buong mundo? Kung talagang buong mundo yan, yung mga membro nyo manonood, mga kababayan ko. Baka nagbuboost. General. Kailangan ng boosting ni Chess Gemini. Ang nanood sa kanila sa buong mundo. Kung buong mundo man ang pinanggalingan ng 1,700 na ito. Ang lakas din may banat yan Tuloy. Wala ang 8 milyon. Wala nga po di manonood ng 8 milyon nila. Yung 8 million members po ni Kibuloy is imaginary lang po yun. Drawing niya lang po yun. Diba? Drawing lang ni Kibuloy yun. Ikumpara nyo sa mga comments ng ating mga kababayan sa mga shows ng mainstream media. Overwhelming ang suporta na ating natatanggap. Grabe totoo yan because I stand with you nga. Isa rin po ako sa mga naniniwala sa ginagawa nyo, General Torre, to be honest. Sapagkat nararamdaman natin na nasa likod natin sila. Tama po. Gusto nilang magtagumpay tayo. Gusto nila ng hustisya na naaayon sa proseso ng batas. Correct, because our police is implementing the law and ang batas na pinag-uusapan nila, yung batas na pinatutupad nila, mga kababayan ko, na tinataguan ng puganting pastor. Tuloy. At korte at hindi sa labas nito or extrajudicially. Correct. Naiintindihan ng ating mga kababayan na nais nila na makamit ang tunay na hustisya. Opo, totoo yan because yung maraming mga tao ang umaasa dito na makamit yung hustisya. Alam nyo ba guys, marami nagpo-post ng tungkol kay pastor, kay pastor na may ginawang pagkakasala daw di umano ito at napakarami naglalantaran ngayon mga kababayan. Kasi totoo to mga kababayan ko sa social media, napakaraming naglalantaran at binabahagi na nila yung kanilang story at naranasan nung panahon na sila daw ay membro ng KOJC. Tuloy natin to. Hustisyang kailangan nating magpasakop lahat. At ito ay pinapatakbo ng ating mga korte. At ang unang hakbang para masimulan ang hustisyang ito ay ang pagrespeto sa warrant of arrest
sa pamamagitan ng mapayapang pagsuko. Correct. Yan po ang pinaka-the best doon, mga kababayan ko. Alam nyo si Kibuloy kasi ganito eh. Ilang beses ko sinasabi sa inyo to sa social media. Si Kibuloy pinapatawag sa Senado. Sa Senado, mga kababayan ko, pinapatawag sa Senado. Sa Senado, ginagawa niya, mga kababayan ko, sabi niya, sa korte lang ako haharap, hindi ako haharap sa Senado. That is, trial by publicity lang yan. O ano nangyari ngayon? Pinatawag ka sa korte, nagtatago naman siya. Diba? Todo tago si Kibuloy ngayon, mga kababayan ko. Diba? Ngayong hinarap siya sa korte, tago siya ng tago, mga kababayan ko. Tapos na ang panahong hinahanap natin ang hustisya sa kalsada. Nakita na natin ang pait na idinulot nito sa ating mga kababayan. Correct. Na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong idepensa ang mga sarili nila. Kasi nga naman ang korte sa Davao during that time, mga kababayan ko, nung sinampahan si Kibuloy, Mayor si Duterte, kaibigan ni Duterte yung piskal, mga kababayan ko, nilaro nila lahat ang kaso. Everything, mga kababayan ko. Lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Hindi tayo ang pulis na kinakatakutan ng mga tao. Correct. Tayo ang pulis na pinaniwalaan ng mga tao. Tama po kayo dyan. Narito tayo para protektahan ang lahat. Siguraduhin na patas ang batas at ipakita na walang nakahihigit sa batas. Tama po kayo dyan. Alam nyo kung bakit? Ito ang tigas ng pagmumukha kasi nung yung pastor nila eh. Honestly, mga kababayan, kung saan kayo makakita nagdidiman sa presidente? Susuko ka lang, magdidiman ka pa sa presidente, magbibigay ka pa ng conditions. Saan kayo makakita ng isang pastor na may kinasuhan ng kaso, ng patong-patong na kaso dahil di umano ito daw ay gumawa ng isang karumal-dumal na pang-aabuso sa kababaihan, mga kababayan ko. At ito pa, siya pa ang may gana ng lakas ng loob ngayon na demand kay presidente na kailangan ganito, kailangan ganyan. Alam mo, wag natin panindigan dito yung paniniwalang appointed son yan eh. 'Di ba? Huwag niyong paniwalaan. If Kibuloy claims that he is appointed son of God, sige, tumawag ka sa ama mo, sabihin mo sa ama mo ngayon na hinuhuli ka ni General Torre. 'Di ba? Tama naman ako, mga kapatid, 'di ba? Sabihin mo sa tatay mo ngayon, hinuhuli ako ni General Torre. Ama, tulungan mo ako. 'Di ba? Pero hindi, imbis na humingi siya ng tulong, nagtatago sa ilalim ng lupa. Tama ba ako, mga kapatid? Ganyan ang nakikita ko eh. Ganyan ang nakikita kong ginagawa ni Kibuloy ngayon. Kaya yung mga naniniwala sa KOJC, wake up! Kung talagang appointed son niya si Kibuloy, bakit niya sabihin sa tatay niya? Diba? Ako, tahasang kung sasabihin, tatay niya. Hindi ko tatay. Hindi ko rin Diyos yung Diyos niya. Bakit? Mga kababayan ko, saan kayo makakita? Mga kababayan, sabihin mo Diyos mo? Sabihin mo appointed son ka? Ikiklaim mo na ikaw si Jesus na bumaba sa lupa? Diba? At higit sa lahat, nakakataas ka sa batas and you will say that, sabihin mo na ganito na kailangan si Pangulong Bongbong Marcos ang sumunod sa'yo? Anong klaseng tao to? Tuloy. Hindi lang ito tungkol sa pagsiserve ng warrant of arrest sa isang tao. Tama. Tungkol ito sa pagpapakita sa bawat Pilipino na ang kanilang pulis ay naririto para sa kanila. Tama kayo dyan, General. Upang protektahan sila at gawin ang tama. Correct. Ang palakpakan natin to si General. Ito, may tao, ito matapang, mga kababayan ko. At bilang panghuli, uulitin ko sa inyong lahat, ginagawa natin ang trabaho natin, nasa panig tayo ng batas. Correct! Yan ang pinakadabi sa sinabi ni Brigadier General Nicolas Torre. Nasa panig tayo ng batas, mga kababayan ko. Ngayon ginagawa ng mga KOJC member na pagharang dito, pagharang doon, pagharang dyan, gawa ng paraan dito, mga kababayan ko, totoo yung sinasabi ni General Nicolas Torre,
mga kababayan ko, nasa panig ang mga pulis natin at sila ay nakapanig sa batas. At ang batas ay nakapanig sa pulis at ang mga taong bayan ay nakapanig sa batas dahil sa matapang na pulis na ito. At sa lahat ng 3,000 uniform personnel natin na nagpupuyat, nagpapakapagod sa paghahagilap dyan sa nanlalapastangan sa ating batas, mabuhay po kayo. Tuloy. Kung sa hinaharap magreklamo man si Apollo Kibuloy laban sa atin, iisa ang depensa. Tayong lahat ay ginagawa lamang ang trabaho natin. Tama. At higit sa lahat para sa inyo. Lahat kayo ay sumunod lamang sa utos ko. Yeah. Ang point of view ni General Torre dito, this is the message to all the police na nasa Davao. Bilang Regional Director, ako at ako lamang ang responsable sa lahat ng ito. I am taking full responsibility in everything and anything that you do. Grabe. Saludo ako sa tao na to. Ganito katapang ang dapat pinaiiniingatan ng bansa natin. Walang takot, walang uurungan. Basta lumabag ka sa batas, pananagutin ka. Saludo ako sa inyo, sir. Sobra. Kilala ako ng mga taong nakasama ko na noon. Hindi ako nang iiwan ng tao. Correct. Alam nyo, sa totoo lang, napakalaki ng nagawa ng tao na to. Talagang sobrang lupit nito in terms of operation. I don't throw my people under the bus to save my own skin. Correct. May isang enkwentro ako noon sa Fairview, Quezon City, tanghaling tapat, December 14, 2005. 4 ang namatay sa isang 300 square meters na lote at 16 ang inaresto namin. Grabe, oh. Nag-file ang harassment case at natapos lamang ito ng 2017 or after 12 years. Pero lahat kami ay exonerated at na-promote din. Grabe. Kaya magpakatatag tayo. Humugot tayo ng lakas sa kaalaman na mahalaga ang ginagawa natin. Tayo ay gumagawa ng magandang ehemplo para sa lahat. Kapag nahuli natin ang taong ito at mahuhuli natin siya, malalaman ng bawat Pilipino na pwede silang magtiwala sa ating na gawin ang nararapat. Tama po kayo dyan. Magpatuloy tayo. Ipagmalaki natin ang ating ginagawa, natapusin natin ito, at ipakita sa mundo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pulis para sa Pilipino. We're almost there. Gawin natin ito ng sama-sama. Mabuhay ang PNP, mabuhay ang Dabueño, mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay tayong lahat. Sir, saludo talaga ako dito sa taong to. Grabe. Ever since, mga kababayan ko, General Torre standing for his principle and dignity, everything, mga kababayan ko. Sobra akong nabibilib dito sa tao na to. Biruin mo, napakalaki ng mga taong binabangga niya. Hindi siya natatakot sa mga Duterte, hindi siya natatakot sa mga politikong nakakapit sa kamay ni Kibuloy. Hindi siya natatakot, mga kababayan ko, because Brigadier General Duterte believe nakakampi niya ang batas at kakampi niya ang taong bayan, which is true. Nakakampi niya ang taong bayan sa laban na to, mga kababayan ko. General Torre, once again, maraming salamat po sa pagpapatupad ng ating batas. Kasama nyo po kami dito sa loob ng social media. In behalf of my subscriber, naniniwala po kami na mahuhuli, madadakip natin ang puganting pastor na nagkasala sa ating batas. Kaya General, if you are watching right now, sa QCPD pa lang, sir, saludo na ako sa iyo. Ang dami mong natulungan, ang dami mong operasyon na pinagsamahan, ang dami mong binagong pulis. Lalong-lalo na ngayon na nasa Davao ka. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi at sa lahat ng lakad ninyo. Mabuhay ka, Brigadier General Nicolas Torre. Mabuhay ang PNP ng Pilipinas, mga kababayan ko. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli, mga kababayan ko, sa bagong Pilipinas. Matapang na general ang ating kasama.